ikaw ang may-ari ng pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay, ang totoo lamang ay hindi nagsimula sa amin. Sapagkat noong araw kami ay makasalanan, maiting ang iyong buti, ang iyong puso, wala kaming relasyon sa iyo. Ngunit ang namatay si Kristo sa cross at sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo at sa iyong mga salita, nagkaroon kami pananampalataya. In other words, ang pananampalataya namin ay isang alok, handog, kaloob mula sa iyo. At kami ay naging born again Christians. Matamis, malalim, makahulugan ang pananampalataya sapagkat ito ang iyong buhay. Nilikha mo ang mundo at lupa at buhay ng tao dahil sa pananampalataya mo na ikaw ay may tiwala sa mga sa creation na ginawa mo na what the Bible says in Genesis, the creation was good and perfect. And even Eve were created perfectly in the beginning. But at the end, ay nagkasala sila. Ngunit ang iyong pananampalataya at paniniwala sa tao ay nandiyan pa rin through Jesus Christ who died on the cross. He knows that many people will be converted and become Christians and become your follower. This is, you are the owner. You are the real condition of our faith. Without you, we cannot have faith. We will become faithless people like other people outside the church. But ngayon o Diyos, just because we believe, we trust you, we hope and wish and pray that you may help us to believe your word, to trust your word, to have faith in your word, because your word is power. In Jesus' name, amen. Alam mo ba na ang pananampalataya ay kaloob mula sa Diyos at ito ay bahagi sa kanyang buhay? Ang pananampalataya ay buhay. Ilang taon ka na ba sa iyong pananampalataya sa Diyos? Sa iyong pananampalataya sa Kanya, mayroon bang bagay na hindi mo makalimutan? Ano ba ang dahilan bakit sumampalataya ka sa Kanya? Sabi ng Biblia, ang tao na walang pananampalataya sa tunay at totoong Diyos ay isang manmang na kahit buhay pa siya ay patay na. Ang tao na may matibay at matatag na pananampalataya sa Diyos ay mayroong maraming bunga sa buhay. Pagkat ang pananampalataya ay nagbibigay at nagdudulot ng marami, malalim, makahulugan, masaya at malawak na buhay. Alam ba ninyo na ang ating pananampalataya ay isang karangalan sa Diyos? At pinarangalan din niya ang lahat ng pananampalataya. Lahat tayo ay marangal sa mata ng Diyos dahil sa pananampalataya. Faith brings life. Ang pananampalataya ay nagdudulot o may kasamang buhay. Number 1, ang pananampalataya ay may kasamang buhay na kagalakan. When you do not believe God, if you have not faith in God, ikaw ang pinakamalungkot at miserable tao sa mundo. Kahit mayaman ka, kahit presidente ka, kahit prime minister ka, kahit asindido ka, kung wala kang pananampalataya sa Diyos at walang Diyos sa iyong buhay, ikaw ang pinakamiserable na tao sa mundo. Sapagkat ang totoo at tunay na kagalakan, hindi ito masumpungan at makikita at hawakan dito sa lupa. May mga pansamantala, kaligayahan doon, kagalayahan dito, kagalakan kahit saan man. Pero pansamantala lang yan. Hindi yan ang tunay at totoo. The only eternal happiness comes from your faith in God. Therefore, we must have faith in God and trust God at the same time. Ito ang Romans, nasabi ng Romans chapter 5 verse 2, sa pamamagitan din naman niya nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo at nagagalak tayo sa pag-asa ng kalulatian ng Diyos. Therefore, the Bible says that when you
You are the most, even mahirap ka, you are the most happiest people. Kung ikaw ay mayaman, the more you are the much na ikaw ay happiest. You have the money, you have the Lord. You have the riches, you believe God, you trust the Lord that God bestows you your riches. He owns riches. Therefore, ang mga mayayaman, sabi nila, ay yung pira galing sa Panginoon, yung mansion ko galing sa Panginoon. Everything he has belongs to the Lord. He recognizes it. Therefore, doble ang iyong kagalakan. The more you are happy, the more you are healthy. And then number 2, before that, sabi dito sa English, the happy life is the selfless life. Live in the trust unto the glory of God. Yan ang sabi ng Matthew chapter 5, 1 to 16. And then number 2, ang pananampalataya ay may kasamang buhay na kapayapaan. Naniwala ba kayo na ang pira ay hindi nagdudulot ng tunay kapayapaan? Kung marami kang pira, mga kapatid, mas lalo kang matatakot. Pero kung may Diyos naman ang mayamang ito, wala siyang kinatatakutan. I am talking about yung mayayamang walang Kristo sa buhay. Yung mayayamang galit sa Diyos. Yung mayayaman na ang pagsamba, wala sa kanya yun, walang kakwinta-kwinta. At mayamang ito na dito sa Lucas chapter 12, sarili lamang iniisip. Sarili, hindi ibang tao, sarili. But the Lord says, this very night, I will get your life. At sino pa man ang magmana sa iyong kayamanan. So, that person was the most miserable person. Pero kung ikaw man ay sabi ko, kung ikaw ay mayaman na may Diyos sa buhay, matalino ka at hindi matalino, binata ka kung dalaga, kung ikaw ay may Kristo sa buhay, you have the real peace in your heart. Because real peace in you and peace comes from heaven. It comes from the Lord, not yourself, not from your money, not from your prestige, not whatever. Sapagkat sabi ng Psalm 29:11, ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa kanyang bayan. Pagpapalain ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. The members of the United Church of Christ are Christian people. Therefore, there is peace in the heart. There is peace in the mind. There is peace in the soul. Peace, peace, peace. Ito ang sigaw ng United Nations. Ito ang sigaw ng Middle East countries. Ito ang sigaw ng ating bansa. Peace, peace, peace. But peace will never come from earth. The real peace will never come from the government. The real peace will not come from the Congress and Senate, but from Jesus Christ himself. So we have Jesus Christ in our hearts. You have peace. And then 3, number 3, ang pananampalataya ay may kasamang buhay na dakilang kalulutian. Yung mga bakser, walang, pag siya pumasok sa ring, wala sa kanyang isipan yung matalo siya. Wala. Pero at the end, may matalo, may mananalo. At ang matalo o natalo ay malungkot talaga siya. Although may premyo pa rin kay boxing yan. Pero yung nananalo, hindi siya maging malungkot. Tuwang-tuwa siya ng palatay. Pero before that ring, he practiced how many days and months. He practiced, he trained himself how many days and then after, kahit may training siya, mayroon siyang coach. Hindi pwedeng training ng boxer, walang kang coach. Walang trainer, hindi pwede yan. And then, pag nakumpleto na ang training, mayroon na siyang tinatawag na tiwala sa sarili. Pero kung Kristiyano yan, na boxer, hindi Pacquiao, Diyos talaga ang iyong pagtitiwalaan, hindi ang sarili. Kasi ang sarili, mayroong tendency na magkaroon ka ng overconfidence. Sobrang-sobra na. Pero ang Diyos, kung ang Diyos ang pagtitiwalaan mo, sa Diyos walang sobrang pananampalataya. Tama talaga yan. Ibuhos mo yung pananampalataya, lahat ng pananampalataya, kung ano ito ka, laki-laki, napakalaki, napakabigat na pananampalataya, sa Diyos walang sobra. Acceptin niya lahat. So,
ibig sabihin na pag ang Bachelor of Complete Training, very good trainer, and then manalo ka sa vaccine, you have that plurality-an. May premium, money, and then yung belt. Sa Kristiyano, ikaw Kristiyano, ako Kristiyano, ano ang ating matanggap bilang karangalan o kalwalatian dahil sa ating panampalataya? Number 1, the tree of eternal life. Revelation 2:7. Second, the first resurrection. Revelation 2:11. Number 3, the new name. Mayroon tayong bagong pangalan ibigay natin sa atin patungkol sa langit. Revelation 2:17. Number 4, power to rule. Ang lahat ng Kristiyano bibigyan ng pamamaraan ng pagkakamahala sa langit. And then Revelation 22. Bahay dyan, panglima, white garments. Ang ating damit ngayon ay iba-iba ang kulay, iba-iba ang sukat. Sa Diyos, wala ang kulay doon maliban na lang sa white garment. Revelation 3:5. And then verse 6, a pillar in God's temple. Ang ating mga pangalan ay nasa libro ng Book of Life at nasa haligi ng templo. Mga example ang mga pangalan ng Jesus nandoon na sa mga nakasulat sa pilar ng temple at ang ating pangalan isulat din. Revelation chapter 3 verse 12. And then number 7, 7 na karangalan sa mga Kristiyano, join here's the Christ. Kung ano ang nakuha mana ni Kristo, ganoon din ang mana mo. Revelation 3:21, Romans 8:16-17. Number 4, ang pananampalataya ay may kasamang buhay na manghimala. When you trust the Lord, when you believe the Lord, you are helped, we will be helped. Yan ang sa mga evangelist, mga Pentecost at other groups sa television, sa internet pa. If you don't believe the Lord, you will not be helped. Believe the Lord, trust the Lord, you will be helped. Pilat, lahat na. Mayroon mga ganun. Pero we are not doing that in UCC. We are not doing it in UCC. However, ako, akseptado ko na ang Diyos ay may healing pa ngayon. Nangyari sa akin sa mga UCC, may healing. Pinapalangin, pero bumalik sa sakit. Sapagat yan ang sabi ng Matthew 9:20-22. Isa sa himala ng panampalataya ay divine healing. Matthew 7:10-40-20. Number 2, himala sa panampalataya, you will make God so happy. Alam mo, kung ito ay masakit o may sakit, pag pumasok ka sa PGH, sa Central Hospital o anong klaseng hospital, huwag mo sabihin si Doktor, Dok, wala kong tiwala sa'yo. Mahirap sasabihin ka. Baka lalo ang sakit mo. Hindi naman pa to. Wala kang tiwala Pero, habang nasa bahay ka pa at sakay kasi sa tempo at nakarating ka sa ospital at nanood sa ospital, nandoon na sa puso mong pagtitiwala sa doktor. Kung sino ng doktor na lapitan mo, nandoon na And then, masaya at tuwang-tuwa ang doktor na lumapit ka sa kanya. That's why ang doktor hindi ko tanong sa'yo na, nagtiwala ka ba sa akin? Wala nang doktor tatanong sa'yo yan. Diretso ka. Kasi kaya kung ano man ang may ito, kahit ito sa aparato nila sa katawan mo. Kung sa operasyon mo, surgery, ganun din. Diretso yan. Sapagkat ikaw ang mismo may tiwala sa doktor So, matutuwa ang doktor pag lalapitan mo. Maliban na kumita siya, at least, sumasumsumi yung doktor, pero he is the one, you choose him. You choose. So, yun ang nangyayari. Itong tuwa. Ang Diyos mga kapatid, pag ikaw at ako ay mayroong panampalataya sa Diyos at totoong panampalataya at ang iyong panampalataya ay hindi maalis-alis sa buhay mo, hindi mananatili ito. No matter what, tuwang-tuwa ang Diyos sapagkat ang panampalataya ay buhay ng Diyos. Bahagi sa buhay ng Diyos na mayroon siyang panampalataya. Therefore, when you believe Him, when you trust Him, when you have faith in Him, He's very happy. And then, pangatlong himala sa panampalataya, you become highly motivated and interested to hear the Word of God. Kung walang salita ng Diyos, nation. Siya. Pero ang pagkakaiba sa bahay na ito ay kumakanta tayo ng religious song, Christian songs, we have Sunday school, we have Bible studies, we have the divine preaching of the Word of God there.
to hear the word of God in our heart, in our mind, in our soul and spirit. Mahalaga mga kapatid. That's why, ang pananampalataya ay nagbibigay ng mga listening the word of God is a miracle. Not everybody will listen to the word of God. So many people ignore preaching the word of God, but we believe, we hear the word of God. Therefore, that's a miracle one. And then, pang-apat ko, another himala ng pananampalataya, faith brings one to live a righteous life in a sinful world. We become Christians because of our faith in God. You become born again Christians because of our faith in God. You cannot live righteously. You cannot be a born again Christian. You cannot be a real Christian, a true Christian, a genuine Christian without faith in God. You cannot separate the faith in God and being a righteous person, because righteousness comes from Jesus Christ through His Holy Spirit in the Word of God. And then, another himala ng pananampalataya, ang pananampalataya will make us obedient and successful. Ang mga membro ng UCCB, maraming mga mayayaman. Maraming edukado. Pagkalahatan ng Pilipinas yan. Mayroong congressman, mayroong dating presidente, President Ramos, mayroong nasa tupok ng mga sekretary ng government. Mayroon. Bakit? Just because the Lord chose them to be in that place. They were successful. And then marami pang mga young people sa ating simbahan magkaroon ng success. So many success in their life. Basta ang mga young people, manatili kayo sa Panginoon. Manatili. Huwag kayong aalis sa Kanya. Sapagkat the time, the moment to depart from Jesus Christ, sino at saan kayo lalapit? Sino makatulong sa atin? Sino magbigay ng success? You cannot be successful through your own effort. You cannot, because there are so many people trying their best. But until now, wala nang nangyayari. But in God, or with God, nothing is impossible. Therefore, success for Him is very, very possible and easy. Mga kapatid, pang-lima, the last one, ang pananampalataya ay may kasamang maganda, masagana, at magtulugang buhay. Buhay natin sa Pilipinas, sabi nila, ay, ayaw ko sa Pilipinas. Ayaw ko. Punta ko sa Saudi, punta ko sa Kuwait, punta ko sa Singapore, punta ko sa yan, kahit kanila, yan, karapatan nila yun. In fact, may episode na sa Abu Dhabi. Karapatan nila, wala namang masama doon, mga kapatid, wala masama. Pero, ang masama, kung sirain mo ng Pilipinas, masama yun. Sarili mo ba sa sirain mo? Although may mga yan ng Pilipinas, siraan ng Pilipinas eh. Pero we're not do that. Sa mga Kristiyano, manatili ka sa Pilipinas, negosyante man, empleyado ka man, o self-employed like me, self-employed, o punta sa ibang bansa, ang mahalaga ay mayroon o manatili at iyong pananampalataya sa Diyos. Sapagkat ang pananampalataya sa Diyos ay may kasamang maganda, masagana at makahulugang buhay. John chapter 10 verse 10. Jesus came to give us life and have it more abundantly. What kind of abundance Christ was referring? Number one abundance. We have access to spiritual abundance of grace. We can come close to God asking for His grace. Without that, you have no grace. With you only alone, when you cannot have grace, only in Jesus Christ. Therefore, when you have trust the Lord, when you have faith in Him, abundance of grace will come to you in your soul, in your body, in your spirit, in your economic life, in your business life, in your trabaho life, whatever kind of life you have now. God will give it. You have an access for His abundance of grace. And second abundance is spiritual riches. 2 Corinthians 8:9. Si Kristo na maging mayaman, bumaba at naging mahirap. Mahirap, bakit? Wala siyang bahay.
Walang unan. Wala siyang pagkain, wala din pagkain na meron sa kalayan o bigasan, wala. Hindi negosyante si Kristo. He suffered poverty to make us rich. And then another kasaganaan, we are loved by God unconditionally. Young people are loved. God loves them. Mga kawayan, God loves them. The church council, God loves them. The Lord loves the United Church of Christ in the Philippines from Solo to Ilocos. Each member, each pastor love. They are loved. We are loved by the Lord unconditionally. And then number 3, abundance. Abundance of grace. You are forgiven by God. Romans 4:17. And then the hope and then the other one is the hope and glory of God belong to us. Ang ating totoo, matibay at matatag na panampalataya sa Diyos ay nagbibigay ng totoong kagalakan, totoong kapayapaan, totoong karangalan, at totoong himala, at totoong masaganang magulgang buhay. Ang relasyon ng mag-asawa ay manatiling matatag at matibay pag ang bawat isa ay mayroong tunay na panampalataya sa Diyos. Ganon din sa relasyon ng mga magulang at mga anak, relasyon ng bawat miyembro ng iglesia, relasyon na sa bawat kaibigan at lalong-lalo na sa ating relasyon sa Diyos. Ang pananampalataya natin ay isang dahilan na ang puso ng Diyos ay para sa atin. Siya ay maging malapit sa atin. Ang Diyos ay magtitiwala sa atin dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Ang ating pananampalataya ay maraming magagawa. Magkakaroon tayo ng maraming buhay dahil sa ating pananampalataya sa Diyos. Dahil sa pananampalataya si Kristo Jesus na magagawa sa ating buhay, siya ang ating buhay ngayon at magpakailanpaman. Tapusin ko ito sa 2 kwento. Isang 6 na taon, nakaupo sa classroom. Itong teacher na ito, inutusan niya yung na 6 na taon bata. Sabi ng teacher, Tommy, do you see the tree outside? Sabi ng Tommy, yes, ma'am. Teacher naman, Tommy, do you see the grass outside? Sabi ng Tommy, yes, ma'am. Teacher, go outside and look up and see if you can see the sky. Tommy, lumabas at umalik. Yes, ma'am, I saw the sky. Ano naman, teacher? Did you see God? Ano naman, Tommy? No. Maraming no. Eh, wala. So, teacher naman, that's my point. We cannot say God because He's not there. He just does not exist. Ito naman isang babae, maliit din, na nakaupo, nagsasalita, Ma'am, pwede bang tanungin ko si Tommy? So, pumayag yung teacher, sabi ng isang batang babae, Tommy, do you see the tree outside? Tommy, yes. I have been there. Nakita ko talaga. And little girl, ang tanong naman, Tommy, do you see the grass outside? Yes! Parang nakapit ko na. So, little girl, tatanong din, did you see the sky? Tommy, yes! Little girl, tanong naman, Tommy, do you see the teacher? Tommy, yes! I saw her already. And then, tanong ng little girl, babae, do you see her brain? Tommy, no. Ang sagot ng babae naman little girl, then according to what we were taught today in school, she must not have one. So, sabihin parang kung tatlong teacher niya kasi hindi kita. The second, the last kwento. Ang atheist ay taong hindi naniwala sa Diyos kasi sa kanya walang Diyos. Yun ang atheist, tawagin ng atheist. Pumunta siya sa gubat. Sa gubat na ito, maraming kahoy-kahoy. Sabi niya, what majestic place? Magdadrama ito ba? What powerful rivers? What beautiful animals? Gubat na animals. He said to himself. As he continued walking alongside the river, we heard a rattling in the midst of the passage. Turning to Lord, he saw a 7-foot grizzly charging towards him. Habang naglalakad
siya sa tabi ng ilog. May nakita siyang hayop. Pumunta sa kanya. Uso ito, uso, beer, uso. Pumunta sa kanya, natakot siya, tumakbo mabilis. Mabilis kasi kakain talaga siya. Mabilis. Ay, natisod at natumba. Nahabang natumba, nakan siya, ikot para makatayo. And then, itong nangyari. Ang muso ng beer nito ay parang sa kanya, para kakainin siya. Sabi na, oh my God! Pero hindi sinawa, pero sabi, oh my God! And then, ang bear, yung uso ay huminto. Hindi tunuloy yung bunganga na sa ensa. And then, tahimik yung kapaligiran. Hindi ba talaga? Biglang tahimik. Pagkatapos, may biglang luluwan. And then, it was then that the bright light shone upon the man, and a voice came out of the sky saying, "You deny my existence for all these years, teach others I don't exist, and even pleaded patience a cosmic student. Do you expect me to help you out of this predicament? Am I to accomplish a believer?" Diyos pala yun. Sabi ng Diyos, ikaw kasi. Ilang taon dinidinahan ako. Nagtuturo ka pa sa mga tao na walang Diyos. Pagkatapos ngayon na nandiyan na sa lahidya ay lalaki ka na sa akin. Gusto ka bang maging manampalataya sa akin? And then, ang artist na ito ay tinignan na ang ilaw. Sabi niya, sagot niya, it would be hypocritical of me to suddenly ask you to treat me as a Christian. Now, but perhaps, could you make the beer a Christian? Gusto para ng tao nito na kahit hindi siya mo na maging Kristiyano, basta maging Kristiyano yung uso, yung beer, yung hayop. Sabi ng sumagot yung ilaw, very well, said the voice. The light went out and the sounds of the forest resumed. And then the bear, ang muso na ito, palapit na ang muso, ang bibig sa kanya. At nagbawa pa yung bear, nagbawa pa sa tao, nagbawa siya, at salita, "Lord, bless this food, which I am about to receive, and for which I am so thankful. Amen." Nanalangin pa ang bear. Naging Christian ang bear. Well, huwag ka naman nalapit sa Diyos na dahil nasa peligro ka. Huwag naman. Huwag mo na hintayin yan. Huwag mo na hintayin na dahil hirap ka na ngayon, saka ka nalalapit sa Diyos. Hindi yan ang matematik ng Diyos. Hindi yan ang prinsipyo ng Diyos. Habang mayaman ka pa, habang maganda ang katawan mo walang sakit, habang guwapo at maganda ka pa at matatalino at may pinag-aralan at may trabaho, habang ang kalagayan mo, lalapit ka sa Diyos ngayon sapagkat yan lamang ang paraan na magkaroon ka ng panampalataya sa Diyos. Ang panampalataya, sabi ko na kanina, na hindi ito galing sa sarili mo, galing sa Diyos. Pero the more you come so near to God, with God, ang panampalataya ay lalo itong lumalaki at tumitibay. Therefore, ang lahat ng membro matagal na sa SCCP ay sila ay matatag na sa panampalataya, matibay ng panampalataya sapagkat the longer you serve the Lord, you worship the Lord, you love the Lord, you believe the Lord, the more you have a stronger faith in your life, no matter what. Yan ang kalagahan ng panampalataya. O Diyos,